Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Strange World. Halina't simulan na natin. Ang Avalonia ay isang lupain na napapaligiran ng walang katapusang kabundukan. Nahihirapan ang sibilisasyon doon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan dahil sa kakulangan ng likas na yaman. Marami na ang nagtangkang sakupin ang mapanganib na kabundukan ngunit wala ni isa mang nakabalik ng buhay. Hanggang isang araw, tinanggap ng pinakadakilang manlalakbay ang hamon. Magtatagumpay kaya siya. Si Jaeger Clade ay isang matatag na lalaki na hindi natatakot sa anumang hamon. Nalampasan na niya ang maraming imposibleng misyon kasama ang kanyang matapang na anak na si Searcher Clade. Matapos ang maraming taong pagsasanay, napagpasyahan nilang tumawid sa kabilang bahagi ng malalawak na kabundukan. Kasama ang kanilang grupo, narating nina Jaeger at Searcher ang kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Tahimik silang dumaraan sa isang yungib ng yelo nang mapansin ni Searcher ang isang kakaibang halamang kumikislap. Nang hipiulan niya ito, naglabas ito ng malakas na kuryente. Sa lakas ng kanyang sigaw, nabagsakan ng yelo si Searcher ngunit agad siyang nailigtas ng kanyang ama. Iminungkahi ni Searcher na itigil na ang misyon at iuwi na lamang ang mahiwagang halaman sa kanilang bayan. Maaari kasi itong gamitin bilang enerhiya para sa mga sasakyan at pabrika. Buong buhay hinintay ni Jaeger na makita kung ano ang nasa kabilang panig ng mga bundok. Hindi niya kayang umurong. Nagkaroon sila ng pagtatalo ng anak ngunit hindi niya ito napaniwala. Nasa panig din ng anak ang iba pa nilang kasamahan kaya napilitan si Jaeger na ipagpatuloy ang paglalakbay mag-isa. Lumipas ang 25 taon mula noon. Ang halamang dinala ni Searcher ay tinawag na Pando at ito na ngayon ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa Avalonia. Namumuhay na ng tahimik si Searcher bilang isang magsasaka ng Pando kasama ang kanyang mapagmahal na asawa na si Meridian at ang anak nilang si Ethan. Itinuturo ni Searcher sa anak ang lahat tungkol sa pagsasaka upang balang araw ay siya ang magpatuloy ng kanilang negosyo. Katulad ng karamihang magulang, nakikita ni Searcher ang kanyang sarili kay Ethan, ngunit hindi niya alam ang tunay na ninanais ng kanyang anak. Hindi ganoon kasigasig si Ethan sa pagsasaka. Mas gusto niyang makasama ang kanyang mga kaibigan at tumuklas ng mga bagong bagay. Naniniwala rin ang matalik niyang kaibigan na si Daizo na taglay ni Ethan ang dugong manlalakbay tulad ng kanyang lolo. Ngunit bilang mabuting anak, sumusunod pa rin si Ethan sa kanyang ama at tumutulong sa paghahatid ng mga Pando sa buong bayan. Palagi siyang proud tuwing tumatayo sa harap ng mga estatwang alay sa kanyang ama at lolo. Lagi niyang gustong malaman pa ang tungkol sa kanyang lolo, ngunit hindi gustong pag-usapan ito ni Searcher. Para sa kanya, hindi naging mabuting ama si Jaeger. Mas inuna nito ang pagsakop sa bundok at iniwan sila para sa pansariling pangarap. Kinagabihan, masaya silang nagsalo-salo ng pagkain bilang isang pamilya. Ngunit malapit nang magbago ang kanilang tahimik na buhay. Isang malaking sasakyang panghimpapawid ang lumapag sa kanilang bukirin at bumaba si Callisto Mal, ang alkalde ng bayan at dating kasamahan ni Jaeger sa paglalakbay. Hindi siya dumating dala ang magandang balita, nagsisimula ng mawalan ng lakas ang mga Pando. Mabilis itong nauubos at nalalanta. Posibleng may sakit o impeksyong kumakalat sa mga tanim. Kailangan nilang tukuyin agad ang sanhi bago ito tuluyang kumalat sa lahat ng taniman ng Pando. Nais ni Callisto na sumama si Searcher sa mahalagang misyon na ito. Siya ang nakatuklas sa Pando at nagbago sa kapalaran ng bayan. Nais ding sumama ni Ethan sa paglalakbay ngunit ayaw ni Searcher. Ayaw niyang maulit ang nakaraan. Higit pa rito, hindi niya kayang isugal ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa mga mapanganib na bundok. Malungkot na nagkulong si Ethan sa kanyang silid. Samantala, naghahanda na si Searcher para sa paglalakbay. Pumunta siya sa bodega upang kunin ang dati niyang backpack at ang compass na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos nito, sumakay siya sa sasakyang pangkalawakan at dumalo sa pagpupulong ng kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Callisto na lahat ng mga Pando ay konektado sa iisang pinagkukunan sa ilalim ng lupa. Kung mahahanap nila ito, maaari nilang pagalingin ang mga halaman at maibalik ang sigla ng mga pananim. Natukoy na ng mga mananaliksik ang lokasyon nito, nakatago ito sa kailaliman ng lupa. Habang bumababa ang sasakyan, narinig nila ang boses ni Meridian. Bumalik siya upang sunduin si Ethan na palihim na sumama sa misyon. Biglang sumulpat ang maraming kakaibang nilalang at inatake ang sasakyan. Nasugatan ang piloto. Ginamit ni Meridian ang kanyang eroplano upang gabayan ang sasakyan, at siya na rin ang pumalit sa pagpipiloto. Sa halip na mabangga sa mga bato, bigla silang napunta sa isang kakaibang mundo sa ilalim ng lupa. Nahulog mula sa sasakyan sina Searcher at ang kanyang aso,
habang ang iba ay napunta sa ibang lugar. Bumangon si Searcher mula sa malambot na kulay rosas na lupa at napansin ang pinakakakaibang mga hayop at halaman na nakita niya sa buong buhay niya. Biglang inagaw ng isang mad-ulash na nilalang ang kanyang panyo. Hinabol ito ni Searcher upang mabawi ang kanyang gamit, ngunit humantong siya sa mas malalaking halimaw. Tumakbo siya para sa kanyang buhay at sa kanyang pagtakbo ay nakasalubong niya ang isang nilalang na sinunog ang halimaw. Nang alisin nito ang balabal, agad nakilala ni Searcher ang tao, ang kanyang ama, si Jaeger Clade. Binalika ni Searcher ang mga alaala nila noon. Naalala ito ni Jaeger at masayang niyakap ang kanyang anak. Mas sabik pa siya na makita ang sasakyan kaya't agad siyang umalis upang hanapin ito. Samantala, inaayos ng grupo ni Callisto ang sasakyan. Pinayuhan nilang manatiling magkakasama para sa kaligtasan, ngunit hindi sumang-ayon si Ethan. Palihim siyang tumakas gamit ang hoverbike upang hanapin ang kanyang ama. Narating niya ang isang bangin at hinanap ang daan pababa. Hindi niya alam, buhay din pala ang lupang kanyang tinatapakan. Gumalaw ito at nahulog si Ethan. Wala nang ibang daan kundi dumaan sa kuweba. Natakot siya noong una, pero naalala niyang taglay niya ang dugo ng isang manlalakbay. Pinasok niya ang kuweba ng buong tapang. Sa simula, ayos lang ang lahat. Ngunit may damaykit na mad-ulash na nilalang sa kanyang bag. Napasigaw siya sa takot at itinapon ito sa pader. Nang siya'y kumalma, humingi siya ng tawad sa nilalang at sinubukang kaibiganin ito. Binigyan niya ito ng pangalang Splat. Ipinakita ni Splat ang panyong ninakaw kay Searcher. Nakilala ito ni Ethan at nakiusap kay Splat na dalhin siya sa kanyang ama. Ngunit nagsimula na rin ang pagbabalik ni Searcher at Jaeger patungo sa sasakyan. 25 taon na ang nakalipas mula nang magpatuloy si Jaeger sa kanyang paglalakbay. Napagtanto niyang imposibleng tawirin ng diretsyo ang mga bundok, kaya't pinili niyang dumaan sa ilalim ng lupa. Nilabanan niya ang lahat ng halimaw hanggang marating niya ang Burning Sea, isang dagat na kayang tunawin ang laman sa mga buto. Mula noon, naghahanap na siya ng paraan upang matawid ito. Ngayon, may plano na siya, gamitin ang sasakyang panghimpapawid upang lumipad sa ibabaw ng dagat. Nadismaya si Searcher nang marinig ito. 25 taon na ang lumipas ngunit tila sarili pa rin ang iniisip ng kanyang ama. Ang gusto lang talaga ni Jaeger ay sakupin ang mga bundok. Hindi siya apektado ng katotohanang buong panahong iyon ay inakalang patay na siya ng kanya pamilya. May estatwa si Jaeger sa gitna ng bayan, ngunit ni minsan ay hindi niya ito nakita. Pagkatapos nilang dumulas pababa ng bundok, natagpuan nila ang card na laro ni Ethan. Ipinagpalagay ni Jaeger na nasa matinding panganib si Ethan at maaaring kainin ng mga halimaw na Reaper. Tama siya, dinadala ni Splat si Ethan sa pugad ng mga Reaper. Natagpuan ni Ethan doon ang maraming buto ng pando at agad niya itong sinimulang pulutin. Pati si Splat ay kumuha ng isang buto ngunit nasunog ang sarili at napaiyak sa sakit. Maingat siyang tinulungan ni Ethan at tinakpan ang kanyang sugat. Nagbago ang pagtingin ni Splat kay Ethan. Ayaw na nitong sakta ng mabait na taong ito. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nagising na ang mga Reaper at umatake mula sa lahat ng direksyon. Ngunit dumating si Jaeger sa tamang oras para iligtas ang kanyang apo. Sinunog niya ang mga Reaper at agad na tumakas. Narating nila ang isang bangin at tumalon pababa. Bumagsak sila sa mga kumpol ng kulay rosas na jellyfish at ginamit ito bilang daan para makatakas sa mga Reaper. Lubos ang paghanga ni Ethan sa katapangan ng kanyang lolo. Siya ang huwarang matagal nang iniidolo ni Ethan. Sa sobrang tuwa, nadulas si Ethan at muntik nang mahulog pero nasalo siya ni Splat. Samantala, patuloy pa ring nagsisisi si Searcher na anak siya ni Jaeger at naipit sa isang mapanganib na sitwasyon. Lalo pang lumala ang lahat nang maubusan ng gasolina ang baril ni Jaeger. Malapit na silang kainin ng mga Reaper nang dumating sina Meridian at Callisto, na tila mga anghel sa tamang oras. May dala silang mga hoverbike at sumakay ang lahat. Habang papalapit na sila sa ligtas na lugar, dumating naman ang panibagong grupo ng mga halimaw mula sa kabilang direksyon. Iminungkahi ni Splat kay Ethan na gamitin ang mga pando. Nagbigay ito ng malakas na kuryente sa mga Reaper at nagkaroon sila ng sapat na oras para makatakas. Nang makabalik na sila sa sasakyang panghimpapawid, agad namang nag-away sina Jaeger at Searcher tungkol sa susunod nilang hakbang. Pinakalma sila ni Callisto at iminungkahi na magkasundo sa isang plano. Ang pangunahing layunin nila ay mailigtas ang mga pando kaya't ipagpapatuloy nila ang paghahanap sa pinagmulan nito. Pagkatapos, maaari na ulit ituloy ang paglalakbay sa bundok. Nagpatuloy ang misyon. Sinundan ng grupo ang ugat ng mga pando at pinag-aralan ang mga nakolektang sample.
Wala pa silang nakikitang solusyon, ngunit mas nababahala si Searcher sa ibang bagay, ang impluwensya ni Jaeger kay Ethan. Mas madalas na silang magkasama. Tinanong ni Jaeger ang apo kung mayroon na itong iniibig, at napahiya si Ethan. Meron siyang gusto, pero hindi niya alam kung paano mapapabilib ito. Nagbigay si Jaeger ng ilang mapanganib na ideya tulad ng pagsali sa mga delikadong pakikipagsapalaran. Binigyan pa niya si Ethan ng kanyang baril at tinuruan itong gamitin. Hindi ito nagustuhan ni Searcher. Ayaw niyang lamaking manlalakbay ang anak niya. Dapat ay maging magsasaka rin ito tulad niya. Nagkaroon na naman sila ng pagtatalo. Para muling mapaglapit ang dalawa, iminungkahi ni Ethan na maglaro sila ng card game. Ngunit sa halip na magkabate, patuloy lang silang nagtalo. Nainas si Ethan at sumuko. Hindi talaga sila magkaintindihan, may puwang sa pagitan ng kanilang henerasyon. Nagpatuloy ang paglalakbay. Matapos ang mahabang oras ng pagsunod sa ugat ng mga Pando, narating na ng grupo ang Burning Sea. Hindi kayang liparin ni Meridian ang kumukulong asido. Mukhang kailangan na nilang sumuko. Pero sandali, may ginagawa si Splat. Nakipag-ugnayan ito sa mga berdeng slime na lumilipad sa paligid ng dagat at humingi ng tulong. Binuhat ng mga slime ang sasakyan at inilipad ito. Sa kanan, kaliwa, at pakanan muli. Isang 360 degree na pag-ikot ang nagdala sa kanila sa kabilang pampang. Hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok. Umatake na naman ang mga Reaper. Inihanda ng grupo ang kanilang mga sandata. Epektibo ang baril ni Jaeger, pero isa lang iyon. Si Searcher naman ay may isa pang sandata, ang mga buto ng Pando. Inihagis nila ito sa mga Reaper ngunit hindi mahusay si Searcher sa pagtapon. Isa lang siyang karaniwang magsasaka, hindi tulad ng kanyang ama. Hindi kayang panuulin ni Jaeger ang anak niyang sumusuko. Tulad ng isang tunay na ama, nilapitan niya si Searcher at tinulungan. Sa loob ng ilang minuto, bumilis ang galing ni Searcher sa paghagis. Nagkasundo silang mag-ama at pinagtulungan ang mga halimaw. Pagkatapos ng laban, kumuha ng serbesa si Searcher at sinubukang makipag-usap ng maayos sa kanyang ama. Nagbukas sila ng damdamin at ipinahayag ang dahilan ng kanilang mga hangarin. Si Searcher ay masaya bilang isang magsasaka. Nararamdaman niya ang kapayapaan habang nagtatanim at nag-aalaga ng bukid. Samantalang si Jaeger ay nagbuwis ng lahat para sa paglalakbay, pamilya, panahon, at buhay. Wala na siyang balak umatras. Tahimik na pinanood ni Ethan at Meridian ang tagpong ito. Masaya silang makitang nagkabati sina Jaeger at Searcher. Napaisip si Meridian kung saan susunod si Ethan. Hindi niya dapat pigilan ang kanyang damdamin. Ang tunay na kaligayahan ay ang sundan ng sariling pangarap. Matagal na silang sumusunod sa ugat ng Pando. Laking gulat nila, habang lumalalim, lalo itong lumalakas. May kakaibang misteryo, bigla na namang umatake ang mga Reaper. Ngunit sa halip na sila ang atakihin, ang puso ng Pando ang target. Nakikipaglaban ang mga Reaper at isinusugal ang sarili. Napagtanto ni Searcher na ginugugol ng mga Pando ang buong enerhiya nila sa pakikipaglaban sa mga Reaper, kaya sila humihina. Giniling niya ang mga buto ng Pando at ginawang spray tulad ng pestisidyo. Sumunod sa kanya ang lahat. Gumawa rin siya ng spray gun para kay Ethan ngunit tumanggi ito. Ayaw niyang pumatay ng peste o iligtas ang pananim. Sa madaling salita, ayaw niyang maging magsasaka tulad ng kanyang ama. Nagalit si Searcher at sinisi si Jaeger. Iniisip niyang pinapalayo nito si Ethan sa bukirin at ginagawang sakam na manlalakbay. Uminit ang pagtatalo at tumalon palabas ng barko si Ethan. Sinundan siya ni Searcher gamit ang hoverbike. Doon niya napagtanto, ginawa niya ang bagay na ayaw niya sa kanyang ama. Sinubukan niyang kontrolin ang anak at pigilan ang mga pangarap nito. Ang gusto niya lang naman ay itayo ang isang pamana na ipagmamalaki ni Ethan. Ngunit may sarili ring pangarap ang anak. Bago pa makasagot si Ethan, may nakita siyang hindi kapanipaniwala. Nalampasan na nila ang mga bundok. Mas nakakagulat pa, may mata ang bundok. Lahat ng oras na iyon, nasa loob pala sila ng isang buhay na nilalang. Ang Avalonia ay nasa likod nito. Ang Pando ay hindi pala pinagmumulan ng enerhiya, kundi isang impeksyon, at ang mga Reaper ay sinusubukang gamutin ito. Agad na bumalik sina Searcher at Ethan at pinigilan ang kanilang grupo sa pag-atake sa mga Reaper. Hindi makapaniwala si Jaeger at gusto niyang siya mismo ang tumingin. Isinuko na ni Searcher ang kanyang pamana para sa anak, ngunit si Jaeger ay hindi pa rin handang bitawan ang kanyang pangarap. Iniabot ni Searcher ang compass at nagpaalam. Ngunit may isa pang problema, naniniwala si Callisto na nababaliw na si Searcher. Gusto pa rin niyang iligtas ang mga Pando.
Ikinulong si Searcher at ang kanyang pamilya, ngunit agad silang pinalaya ng kanilang alagang aso. Kinuha ni Meridian ang kontrol ng barko. May plano si Searcher, maghukay ng butas sa puso para makapasok ang mga Reaper at pagalingin ito mula sa loob. Habang ginagawa niya ito, pinipilit ni Ethan tipunin ang mga Reaper. Hindi niya kailangang maging magsasaka para ipagmalaki ng ama, ang mahalaga ay maging mabuting anak. Samantala, isang hakbang na lang si Jaeger sa kanyang pangarap. Ngunit naalala niya ang kanyang mahal na pamilya. Kailangan siya ng anak at apo. Nasira ang pala ni Searcher, ngunit dumating ang kanyang ama para tumulong. Magkasama nilang hinukay ang daan. Unti-unting nalanta ang mga pando at tuluyang nawala. Hindi na tumitibok ang puso. Huli na ba sila? Nalungkot si Ethan sa sinapit ng nilalang. Ngunit biglang dumating ang mga healing cells. Kumalat ito sa paligid at muling pinatibok ang puso. Tagumpay ang misyon. Panahon na para bumalik sa bahay, ngunit humiling si Searcher ng isang huling hinto para sa kanyang ama. Lumipad sila patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Matagal ng pangarap ito ni Jaeger, pero mas espesyal na ngayon dahil kasama na niya ang anak niya. Lumipas ang isang taon. Nagpatuloy si Searcher bilang isang magsasaka. Ngunit ngayon, pinayagan na niya ang anak na si Ethan na tuklasin ang mundo at sundan ang sarili nitong pangarap. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.